Inaresto ng kapulisan ang isang political vlogger na si John Abines bandang alas 10 ng umaga. Ngayong araw, Huwebes, Enero 29, habang nagsasagawa ng kilos protesta sa Malacanang, sa Sugbo at Puente Osmeña. Ayon kay Abines, na hinarangan ng kapulisan ang kanilang aktibidad at hindi nagtagal ang pagpapahayag ng kanilang mga panawagan kaugnay ng mga isyu sa bansa. Una nang nananawagan si Gobernador Pamela Barriquatro na ipagpaliban muna ang mga rally dahil sa idinaraos na ASEAN Tourism Forum sa Cebu. Inaresto si Abines sa Mabulo, Cebu City habang nagtatanghalian kasama ang kanyang mga kasamahan. Partner, ano po ang inyong masasabi dito, partner, ng bistulang martial law yung nangyayari sa Cebu ngayon? Papaano yung mga iba pang rally na magaganap hindi sa Cebu pero sa Kamaynilaan magaganap, mga partner, pagbabawalan din ba nila? No? Alam mo, partner, tinatanong mo ba kami? Yun ba yung sagot mo? Kala ko magsasalita ka kaya Tinatanong muna kita. Kala ko ipapasa sa atin. okay, para lang po sa kaliwanagan ng lahat, no? Ito pong ASEAN Summit. Yan po yung inatinan ni BBM dito po sa Malaysia, no? Malaysia. Tapos pagkatapos APEC, yan po yung last year. Ngayon tayo naman po yung mag-host. Kalimitan po talaga rito, pinipigilan po yung mga rallyista kasi ikinahiya natin yung mga nagrarally. Ang maganda lang nung panahon ni Tatay Digong, wala nagrarally, partner. Walang ganun. Walang ganito kalalaking protesta kasi nga mahal na mahal ng tao si Tatay Digong at that time nung tayo nag-host ng ASEAN Summit. Partner, dagdagan lang natin yung detalye, partner, ha, bago si BMR. Hinarang rin ng mga kapulisan ang isinagawang motorcade caravan ng grupong Duterte Riders sa Cebu. Ngayong araw, Enero 29, ayon kay dating Congressman Mike Defensor, dadaan lamang ang kanilang grupo sa naturang lugar nang bigla silang harangin at barikadahan ng pulisya. Dagdag pa ni Defensor, layunin ng motorcade caravan na isulong ang mapayapang karapatan sa pagpapahayag, kabilang din sa adikain ng grupo ang pagkundina sa umano'y talamak na korupsyon sa bansa. Gayon din ang hindi pagtanggap sa ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tuloy ko lang, partner. Alam mo, sa mga ibang bansa, pag may mga summit, kahit nga yung mga pag nagme-meeting yung tinatawag na G7, partner, yung pinakamayayaman na bansa, talagang may mga nagrarally lang. Normal lang yan. Kaya lang sa mga insiguridad, sa insecure na katulad ng pamunuan natin, ayaw nilang makita na may nagrarally. Samantalang, maganda po yan dapat na naipakikita natin na dito sa Pilipinas, kahit nagrarally yung mga tao, iginagalang yung karapatan. Di ba, partner? Correct. Partner BMR. Ay, ang napanood ko tong video kanina, no? Ang una ko kagad tanong dito ay sino ba ngayon ang mayor ng Cebu? Ito ba ay kaalyado ng mga Duterte or hindi? Kasi obvious naman na itong ginagawa nila ngayon, kung kaalyado ito ng mga Duterte, itong mga nagrarally, syempre kung ang mayor ay kalaban dito kay Pangulong Duterte or hindi siya align dito sa support ng mga Duterte. Kasi matatanda natin, partner, nagsagawa rin tayo ng motorcade or caravan dyan noon sa Cebu. Yung hakbang ng Maisog. Tayo yun eh. Yes, tayo yun. At that time, yung mayor pa dyan, si Mayor Rama. Diba? Rama. Ngayon, yung panahon na yan, mga partner, malaya tayo, wala namang ganyan na nagsisita. At kasama rin natin yung grupo na yan, yung Duterte Riders. Pero ngayon, nakakapagtaka, ay bago ng mayor, so I suppose na ito ay hindi ito support ni Tatay Digong. Now, kay si Hudang hindi to supporter ni Tatay Digong o supporter man ito kung kani-kanino mga politiko, isa lang po ang pinupunto ko dito. Base sa napanood kong mga video na yan, kanina mayroon pang ibang naunang video dyan, yung 12 minutes na video ni Congressman Mike Defensor. Yung kanilang mga motorcade tapos na magkaraban dahil nga po sa parang iniistorbo sila nitong mga kapulisan at saka LTO, pinag-iinitan sila. Ngayon, ang ginawa nila ni Congressman Mike Defensor at grupo nila John Abines ay humimpil na sila. Ayon dito sa kung Mike Defensor, maayos, nakatabi sila doon
supposed to be, ang gagawin nila, kaya sila nag-park, kakain na sila. Tapos na eh. Tapos na. Oo. At pagkatapos nga nilang kumain, mag-disperse na talaga sila kung Correct. wala na. And then, ang ginawa nitong mga kapulisan ay hinila daw itong mga kanilang mga sasakyan, mga motors. Marami ito, mga may siguro 10 nakita ko. Tinabi. Hinila ang layo ng pinaghilaan. Siguro mga around 2 to 300 meters. So medyo malayo yan. Bilang isang driver kasi, alam ko yung mga kahit paano may alam ako ng kunting patakaran sa kalsada. Partner, driver yan ha. Oo. Ang mga deploy na mga kapulisan, maaari lang silang manghuli on the spot kung mayroon silang MO. Violation. Hindi, kahit may violation pa yan, kung wala silang dalang MO. Ano ibig sabihin ng MO? Yung panikit. Yung Yung panikit nila. Panikit mismo. Na authorized sila galing sa LTO. LTO. Kung wala, Kung wala, bawal hulihin. pwede lang nilang sitahin. Paano partner ko ang dala paniki? Okay. Wala, talo na yun partner. Katatalo lang nun, yung paniking wakwak. Oo. Talo na yun. No, ngayon, ito na. Panik. Uy! Tuloy. Huwag mo na ulitin yung bato. Paniki. Sabi, Mukhang paniki ba? okay na sana. Pumasok pa yung paniki. Mamaya, pag-usapan natin yung ama, yung Dracula. Tuloy, partner. Tuloy ko lang Tapos mga partner, ang isa pa sa napunto ko dito, so yun na, mga pulis, dapat sila manghuli kung mayroon silang hawak na MO nga. Oo. Mission Authorized by LTO. Panikit. Sa madaling sabi, panikit. Galing sa Hindi LTO. paniki Hindi panik. Ngayon, parang wala akong nakita. Pero ang isa pa sa ikinagtataka ko, bakit hulihin? Bakit aarestuhin si Jun Avines? Na wala naman silang on the spot na warrant of arrest. Katunayan, mga kapartner, ayon dun kay Kung Mike Defensor, hindi naman daw sila nang gugulo. Kung hindi sila nang gugulo, ano yung grounds para hulihin si Jun Avines? Obstruction, partner. Pwede mo lang naman hulihin kung mayroong ginawang krimen on the spot ang isang tao. Warrantless arrest ang tawag dyan. And then, I suppose na doon sa napanood kong video, wala naman pong ginawang actual na Kasi krimen. tapos na sila eh. Correct. Wala naman pong actual na krimen na ginawa si Jun Avines. So why siya huhulihin? Kasi kung babalik tayo doon sa sinasabing obstruction, dapat may dala kang panikit. Yun partner ang sinasabi ko. Si partner, si John Abines. Kilalang Suki yan, suki. Oo, suki yan. Kilalang Nakailang aresto na yan eh. Oh, kilalang yan. Kada may order, arestuin ng mga vlogger. Si Abines na agad. Gusto ko ang maaresto sa sunod si Kapiel. Para may suki rin tayo. Kilalang kilalang Duterte supporter yan si Abines at saka lahat ng mga kasama nila sa grupo. Akala siguro nitong mga nanghuhuli na ito yung ginagawang rally caravan na yan. Pagsuporta yan sa dating Pangulong Duterte. Kasi nariyan yung mga rider, mga Duterte rider yan. Akala nila ganun yan. Hindi nila nauunawaan siguro, partner, itong mga otoridad na nanghuli sa kanila na itong caravan rally na ito, kontra corruption man ito, lahat tayo makikinabang. Kung nag-iingay man sila, dahil kontra corruption nga, Suportahan na lang. dapat suportahan nila, dapat hindi nila pinahuli. O itong kaya mga, bigyan ng isang lugar. O Kung, doon lang kayo, magpabalik-balik lang kayo sa tulay. Kung gusto nyo. Actually mga partner, habang pinapanood ko yung video, kasi sinama ko ito kanina sa aking reaction. Alam nyo, sinasabi nga ni kung Mike Defensor, huwag kang sasama. Bakit ka sasama, John? Sabi niyo kay John Avines. Oo. Kasi wala naman talaga siyang kaso eh. Correct, Wala siyang warrant eh. At wala siyang ginagawang masama. So, bakit ka sasama? Kung ako lang din, kung ako nagdoon, bakit ka sasama? Huwag ka sasama. Pero sumama talaga Pero siya. parang sumama na rin kasi nga, nagpahinuhod na rin siguro. Kasi nagbubulong si John na para walang gulo kasi mukhang magkakagulo daw eh. Talaga? Yung Grabe. sinabi niya nasa video yun eh. Ewan ko lang kung nandyan. Partner, ano naman ang inyong masasabi dito? Kasi kagahapon nag-press con sila, yung grupo ni Jun Abines at saka Mike Defensor. Naglabas si Pambari 4 ng statement. Ayun. Ang sabi Ang sabi ni Pambari 4, nakiusap siya, wag muna daw mag-rally. Kasi may ASEAN ginagawa ng ganito yun nga. program. Pero sabi kasi ng grupo nila ni Mike Defensor,
magrarally pa rin kami. Pero naglabas na po ang gobernador na wag magrally. Ano po ang inyong masasabi? Kakampi natin yan, di ba? Si Kaya nga, Marcuato. kakampi natin. Pero naging iba eh. Hindi naman. Ako kasi pag nasa posisyon ka, partner, siyempre, yan, kahiyan rin ng probinsya mo yan kung ganyan. Kaya lang yung approach na pagbawalan, yun yung pangit eh. Yun yung mali. O kaya dapat, halimbawa, dito yung summit sa lugar na to. O pwede ba doon na lang kayo sa San Pedro? Di ba? Ganun May mga sana, ganun. no? Para malaya pa rin. Parang binigyan mo na lang sana ng designated area pero wag mong pagbawalan kasi nilalabag mo dito yung freedom of expression at freedom of speech. Tsaka ipakita natin na ang mga tao ay galit na at dismayado na sa gobyernong pangungurakot lang ang inatupag mga kapartner. Ako partner, ang reaksyon ko dyan, medyo may kunting sablay dito si Governor Pam. Yun. Correct. Una partner, no, isa siyang Duterte supporters at inaasahan siya ng mga tao na mga nandyan. Hindi ko naman to, assuming lang ako ha, Oo. inaasahan siya na kahit papaano, maging maluwag man lang sa kanya. O susuporta man Susuporta sana. man lang. Kahit na hindi niya suporta partner, magsawalang kibo na lang siya. Di ba? Pero bakit parang katuwa yata na instead na magsawaling kibo na lang siya, kung hindi man siya sang-ayon doon, para mapagbigyan na lang. After all, nasa konstitusyon naman natin itong ginagawa ng ating mga kasamahan. Exactly. Yung freedom of speech, freedom of expression, ini-express lang nila. Kasi kung hindi natin ito ma-exercise, para ano pa? Mayroon tayong demokrasya. Para saan? Dapat nagiging plisip na lang siguro si Pambaric 4. Hindi Correct. na siya naglabas ng statement. Correct. Ang O kaya, delikado, talagang nagbigay siya ng lugar. Oo, yung designated area. Meron naman, Chuck, sa buong Pilipinas, meron naman yung Freedom Park eh. marami. Di ba? Sa Marami Cebu, dyan sa malamang Cebu. meron dyan. Oo, marami to. Alam ko yung Freedom Park dyan, yung tapat nung Alam ko, Metro. Puente Ismeña, partner. Freedom Park. Partner, sadali ha. Akaso, dun yata sa Puente Ismeña yung Narinig ko Kasiyan. nga, Yung kasiyan eh. Sinabi ni Kong Mike, mismo sa Freedom Park, pinagbawalan din sila. Ayun ang mali. Hindi kasi rally caravan ito. Kinakailangan nilang magtakbo eh. Tatakbo kasi may mga motor eh. Hindi naman sila naka-steady sa isang lugar lang. Rubing naman to, ano ba problema ni At saka partner hindi naman sila nakakapinsala ng daloy ng trapiko eh. Hindi. Maganda nga trapiko, maluwag nga kalsada. Nagkaroon lang ng obstruction nung sinita na sila ng mga kapulisan. At saka partner, aside from Kasi that, nahinto. Sandali doon, di ba, nandito sila banda sa side na to. Oo. Nakuhanan mismo ni Kong, naka-live yun nakuhanan mismo ni Kong Mike Defensor, yung kabilang side, ang daming mga nakaparada na mga sasakyan. Sino yun? Sino yun? Eh, siyempre mga iba't ibang mga tao nang Mga chismoso lang, ganun. No. Ibig sabihin, Parang mga taga doon din. Okay. Ibig ko lang sabihin, Parking. Ibig lang sabihin dito, sinisita sila, parang ang nangyari, parang ina-isolate lang talaga sila. Sila lang talaga yung dinidiscriminate doon. Kasi yung kabila naman, andun naman eh. May nakapark naman doon, may nakaharang. Bakit walang pulis doon na nagpunta para hulihin yung mga yon? Exactly. Yun yung punto dito ni Kong Mike, mga partner. Kahit nga dito sa comment section, mga partner, ang sabi ng mga nakasubaybay sa atin, parang bumaliktad na daw si Madam Si Pam. Madam Pam Baricuatro. Okay, nililinaw Huwag naman natin partner. pabaliktarin at malaking boto yan. baka kasasabi nyo na etong mga birada, binabanatan ako. Bumaliktad na kaya ako. Hindi po ganun ang ibig namin sabihin. Depende sa kanya. Hindi kasi Pam, hindi po ganun. actually magkakaroon talaga yan ng parang samot-saring sentimiento Oo. sa ginagawa ni Pambaric 4 kasi siyempre, tinatamaan sila dyan. Expected nila, hindi maglalabas ng gano'n. Kasi nakikiusap pag kayo mag-rally. No? Siguro, merong mga reaction na sasabihin, ay parang bumabaliktad. Pero sana naman lang, hindi. Kasi nga, tayo mismo, nasaksihan natin si former President Duterte sa Maisog. Nandun tayo nun. Na itinaas ni Tatay Digong. Sarapan tayo nun, di ba? Tinabi na, ito yung pambato ko sa pagkagobernador. Si Pambaric 4. Kaya biglang nagiging superstar si Pambaric 4 yun that time. Siguro wag naman ho sana at kung merong mga kaunting problema, pag-uusapan sa kampo ng Duterte. Kasi ako sa akin lang itong grupo ni John Abines talagang magre-reacto sa statement ni Pambaric 4. Di yan maiiwasan. Sigurado yan. Oo. partner. At saka meron bang partner, iba bang kaso yung kay Abines? O kaugnay lang nitong rally? Yan lang. Yan lang partner, Wala yung na. rally lang. Wala na, Talaga? partner eh. Oo. Kaya nga iniisip ko,
Wala silang warrant of arrest. Eh Tapos- bakit si Mike Defensor hindi hinuli? Yun na nga. Pero ang pinag-initan, no? Oh, parang Suki na kasi yan eh. Kinakayan-kayanan lang sa madaling salita si Jun Abinis. Suki-sukian na lang kasi ito